Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-qiyamatus sugra. At tinatalakay pa rin natin yung maliliit na mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom. At kasama rito yung paglitaw ng mga fitan, ng mga fitna na makakaapekto sa kabuuan ng ummah na ito. At ang mga fitna na ito ay mga fitna na ang ilan ay magdudulot ng kamatayan. At ang ilan naman ay magdudulot ng mga kaguluhan o kalituhan sa relihiyon. At simula ng pinakamalalaking mga fitna na nangyari sa umma na ito, ay ang pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. At nung napatay na nga siya, lumitaw na yung isa sa mga pangunahing ligaw na sekta. At ito na nga yung Khawarij. Ang Khawarij, bagaman tinuturing silang ligaw na sekta, hindi nga sila kafir. Kumbaga kasi ang hadith tungkol doon sa pagkakahati ng Islam, ng umma na ito, sa 73 firqa, na lahat ng ito ay nasa impyerno, liban na lamang sa iisa, mapupunta sila sa impyerno hindi dahil sa naging kafir sila. Bagkus ay mapupunta sila sa impyerno dahil sa kanilang mga pagsuway o kasalanan o malaking kasalanan na kaugnay ng mga paniniwala at gawain ng ligaw na sekta nila. Pero mapupunta pa rin sila sa paraiso, inshallah, kung mamatay silang hindi nagsishirk. Pero siyempre may mga ligaw na sekta rin na kafir talaga. Bawa yung mga Shia at ilang mga sekta ng mga Sufi, yung Qadianiyah at iba't iba pang mga ligaw na sekta na nagpapakilalang Muslim. So tayo sa Islam, sino mang Khawarij o sino mang terorista ay tinuturing pa rin nating Muslim. Liban na lamang siyempre kung meron siyang gagawa na malinaw na kufur o kawalang pananampalataya. Ang Khawarij, kapag napatay natin sila sa digmaan, halimbawa, ganun pa rin. Hugasan natin sila, hugasan o pagsasalahan ng janaza. Huhugasan kasi hindi man sila syahid. Diba? Hindi sila syahid. Wala sila doon sa hukom ng syahid. Ang hukom sa kanila ay namatay lang, napatay lang. Hindi sa hukom ng syahada. So hugasan sila, magsasala ng janasa para sa kanila ililibing sa libing ng mga Muslim. So ganun kumbaga ganun pa rin malasakit ang Ahlus Sunnah wal Jamaa kahit sa Khawarij. Kahit sa Khawarij. So ganun pa rin katindi yung paggalang ng mga Muslim sa karapatan ng sino mang mapapatay na Khawarij. Ibibigay pa rin sa kanila yung kanilang karapatan, insyaAllah. So ngayon merong hadith, yung huli nga nating natalakay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khuruji aqwamin fi akhir zaman." Ipinabatid na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paglitaw ng isang grupo ng mga tao sa dulo ng panahon. Lahum dawrun kabirun fi firqatil ummatil islamiyah. Sila ay mayroong malaking kinalaman sa pagkakawatak-watak ng umma ng mga Muslim. Idh yadda'i haula'il ilm. Ang mga tao na ito ay mag-aangkin ng kaalaman. Wa yajhaduna anfusahum fil ibadah. Sila ay magsisikap sa paggawa ng mga gawaing pagsamba. Wa yadu'una ila kitabillah. Sila ay mag-aanyaya tungo sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahum juhala. Subalit sila ay mga mangmang. Ahkamuhum jaira. Ang kanilang mga paghahatol ay bara-bara. Wa arauhum kasira, at ang kanilang pananaw ay
makitid o mababaw. Yusfikuna dimaa mukhalifihim minal muslimin. Pinadadanak nila ang dugo ng sinumang Muslim na tataliwas sa kanila. Wayajhaluna wayujahhiluna as-sahaba wal ulama. At sila ay nagbibintang ng kamangmangan sa mga sahaba at sa mga ulama. At ito rin yung hadith, yung kabuang kahulugan ng hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdatul asnan. Lilitaw sa dulo ng panahon ang grupo ng mga tao na binubuo ng karamihan sa kanila, binubuo ng kabataan, ahdathul asnan, mga kabataan, ang karamihan sa kanila. Sufahaul ahlam, sufaha, so technically, bobo, tanga. So mga tanga at mga bobo, yung mga sasali sa kanila. Yakuluna min qawli khairil bariyah, sila ay magsasalita sa pamagitan ng pananalita ng pinakamainam na mga nilikha. At ano ba yung khairul bariyah? Sino? Mga mananampalataya. So pag nagsalita sila, para silang tunay na mga mananampalataya, mananampalataya naman talaga sila. Peke nga lang, o palpak, o sablay. Nagsasalita sila na parang matutuwid na mga mananampalataya, ganun nga sila, mahusay talaga sila magsalita. Kung papakinggan niyo yung ISIS, magsalita, o yung Maute, paano sila magsalita, paano sila maghikayat sa mga tao patungo sa jihad, bibilib kayo sa kanilang mga paraan ng pananalita. So ganoon sila, mahusay sila magsalita na para bang pinakamainam na mga tao, na mga mananampalataya. Yakrauna al-Qur'ana, binabasa nila ang Qur'an. Yung naalala ko yung iniulat ni Ibn Abbas, nang minsan nagtungo siya doon sa kampo ng Khawarij. Nung nandun pa lang siya sa kampo ng Khawarij, nakakarinig na siya doon ng napakaraming tao na nagbabasa ng Qur'an, na parang may ano ba tawag doon sa bahay ng bubuyog? Parang ganoon, parang nakakarinig siya ng napakaraming bubuyog sa sobrang dami ng nagbabasa ng Qur'an. Katangian na nila yun na magbababad talaga sila sa tahajjud, sa pagbabasa ng Qur'an, pag-aayuno. Kasi yun yung pag-aakala nila na dahil doon sa kanilang mga ginagawa nila, ay justified na ang pagpatay nila sa Muslim. Na iniisip nila porque marami silang ginawang fasting, marami silang ginawang sala, marami silang ginawang pagbasa ng Qur'an, pwede na silang pumatay ng Muslim. Yun yung ginagawa nilang dahilan. So nagbabasa nga sila ng aklat ni Allah. Lakin, pero, la yujawazu hanajirahum. Subalit ang Qur'an na ito na binabasa nila, hindi ito lumalampas sa kanilang mga lalamunan. Ibig sabihin, hindi ito umaabot sa kanilang mga puso para kanilang maunawaan, at hindi na ito umaabot sa kanilang mga isip, nang sa gayon ay magdidesisyon sila ayon sa gabay ng Qur'an. Wala, kung ano yung gusto lang nilang gawin, yun na yun. Kaya ngayon pangunahin sa mga katangian ng mga Khawarij, 3. Yung khuruj, pag-aklas laban sa mga pinuno. Pangalawa, pagbali sa karapatan ng kapwa-tao, Musliman o hindi Muslim. Kasi di ba kinakamkam nila yung yaman ng mga tao, pinapatay, kinikitil ang buhay ng mga tao, sinisiraan ang karangalan ng mga tao. At ang ISIS, na pagtibay na kabilang sa pinagkakakitaan nila, droga rin. Drugs din. At yung iba pang mga tao, kumbaga na nagpapakilala na nasa jihad sa banala, may maraming mga, siyempre galing naman sa kupar yung impormasyon na yun, kaya hindi rin tayo masyadong naniniwala. Pero hindi nalalayo, hindi imposible na yung tao na ganun baloktot mag-isip ay makakaisip din na gamitin niya ang droga o gumamit siya ng droga para mag-jihad o kaya magbenta ng droga para may pambili ng bala o pambili ng armas. Hindi malayo. Kasi kung nagagawa nga nilang baliin ang karapatan ng Muslim na hindi sila papatayin, paano pa kaya yung iba pang mga karapatan na mas madali nilang babaliin? So, marami silang kalokohan. Kaya nga yung Quran na binabasa nila, hanggang tunog lang yun.
Hanggang tunog na lang yun. Yumrekuna minaddini kama yamrekos sahmu minarramiyah, na sila daw ay tatama at tatagos sa relihiyon katulad ng kung paanong tatama at tatagos ang palaso, ang bala ng pana sa tinamaan nito. Ganun lang sila kabilis. At actually, itong hadith na ito naman din yung hadith din actually na ginagamit na dalil ng ibang mga scholar na nagsasabi na kafir ang Khawarij. May mga nagsasabi rin. Pero ang pinakamatibay na pananaw dito, nagiging kafir sila kung lalampas na sila sa hangganan. Pero kanilang ginagawa ay pag-aaklas lamang o pagpatay. Yun na hindi yun sapat na dahilan para may turing silang kafir. Sa inyo yung unang katangian nila, pag-aaklas sa mga pinuno, pagbali sa karapatan, at yun nga pangatlo, yung paglalagay nila ng batas sa sarili nilang mga kamay. So gusto nila sila yung tagalitis, sila yung berdugo, sila yung kumbaga maghuhukom, maghahatol, sila lahat yun na kumbaga sa ganun palang nakalagayan na merong tao na ganun mag-isip. Maaari na nga nating masabi na sira ulo lang ang sasali sa kanila, o baliw lang talaga, o tanga, o bobo lang talaga yung sasali sa kanila, o kaya ay yun nga, na brainwash. So napakatindi ng kanilang kasamaan, pero yun nga, hindi sila automatically nagiging kafir. Hindi katulad ng Shia na tinatakfir, maaari natin silang itakfir, lahat-lahat agad-agad automatically. Pero yung Khawarij, maaring hindi pa. Pero meron ditong karugtong yung hadith na ito, na nga, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, kapag nakasagupan ninyo sila sa labanan, ay patayin ninyo sila. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dahil tunay na sa pagpatay sa kanila, ang sino man makapatay sa kanila ay makakatanggap ng gantimpala mula kay Allah sa araw ng paghuhukom. So pinahintulutan ang pakikidigma sa Muslim na ganito, na pumapatay ng kanyang kapwa Muslim. Katulad nga nangyari sa iba't ibang mga pagkakataon sa kasaysayan. So doon na lang tayo sa yung kina Ibn Taymiyyah rahimahullah, nung kalaban na nila yung 1300s yun, kalaban na nila yung mga Mongols. Yung mga Mongol Muslim na. Pero yung mga Mongol, sinagazaan, nananatili silang pumapatay ng mga Muslim. Kaya nag-jihad ang mga taga-Syria kasama yung sa pamumuno ng mga Mamluk, at natalo nila yung mga Mongol doon sa Marjus Safar. Pero nauna na nilang natalo talaga yung mga Mongol doon sa Ain Jalut noong 1260. Pero yung mga nag-Muslim na Mongol, natalo na naman ng mga Muslim yung mga Mongol, at actually, yun na yung huling talaga kumbaga parang malaking digmaan sa pagitan ng mga Muslim at mga Mongol. Kasi kalaunan nun, yung mga Mongol, naging matuwid na rin naman sila. At actually, ang mga Mongol ang pinanggalingan ng royal family ng India. Ang mga Mongol ang pinanggalingan ng mga Turkish. Sina Ertugrul, yung mga Seljuk, kumbaga related sila sa mga angkan ng mga Mongol. So pwedeng digmain ng mga Muslim ang Khawarij bilang pangangalaga sa anumang pinangangalagaan ng Islam, lalong-lalo na buhay at ari-arian ng mga tao. At meron pang isang hadith, iniulat ni Abu Dawud at ni Ibn Majah at gayon din ni Al-Hakim. Pero yung narration nito ay mula sa iniulat ni Imam Ahmad, at may kinalaman din ito nga sa tinatalakay natin ngayon. Ibig sabihin, sa dami ng mga hadith tungkol sa Khawarij, kumbaga, nagbabala si Propeta Muhammad SAW ng matinding babala laban sa pagdating nila. So inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa firqa. Na mangyayari daw sa kanyang umma ang ikhtilaf at firqa. Ikhtilaf, pagkakaiba-iba ng pananaw, at firqa,
pagkakawatak-watak. Ibig sabihin, hindi lang magkakahiwa-hiwalay, hindi lang magkakaiba-ibang pananaw ng mga tao, ng mga Muslim, magkakawatak-watak talaga sila. At maaaring hahantong na nga sila sa digmaan laban sa isa't isa. Common yusinuna al-kil wa yasiuna al-fi'il. So meron daw kabilang sa mga magkakawatak-watak na ito na grupo ng mga Muslim, mga tao na mauhusay silang magsalita pero masama ang kanilang mga gawa. Mauhusay silang magsalita pero masama ang kanilang gawa. Yakrauna al-Qur'ana, binabasa nilang Qur'an. La yajawazu tarakihim, pero ang binabasa nila na ito na Qur'an ay hindi lumalampas sa kanilang taraki. Yung taraki na tinutukoy, yun din yung tinutukoy doon sa Qur'an. Wa idha balakatit taraki, wakila man rak. Ito yun, yung buto dito sa pagitan ng leeg at ng torso. Ito yung buto dito na yun yung taraki. Na yun nga, isa yun sa mga ginawang dalil ng mga scholar na kapag mamamatay ang tao, yung kaluluwa niya lalabas papunta sa kanyang ulo. Doon hinahatak. At kapag andun yung kaluluwa, yun mamamatay na siya. So yung taraki, hanggang doon lang ang kanilang binabasang Quran. Hindi na nga ito umaabot sa kanilang puso, hindi na ito umaabot sa kanilang utak. Yamrikuna minadini murukus sahmi minarramya. Katulad doon sa hadith kanina. Papasok sila at aalis sa Islam katulad ng kung paanong tatama at tatagos ang bala ng pana sa tinamaan nito. La yarji'una hatta yartad saham ila fuqihi. Na itong pana na ito, dagdag pa na inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nga ito babalik hanggat ang palaso na yun ay hindi rin ibinabalik doon sa, ano ba yung tawag doon sa yung bow, doon sa busog ng pana. Di ba yung pana may dalawang bahagi, yung merong parang tali, tapos yung bala niya. So ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paglabas nila ng Islam, kapag ang Khawarij umalis ng Islam, hindi na sila makakabalik. Kasi yung pana, yung palaso, yung bala ng pana, kapag umalis na yun mula doon sa pana, hindi na yun babalik doon unless ibabalik mo o ibabala mo siya uli. So yun ang ibig sabihin dito. Ibig sabihin hindi na sila magbabalik sa Islam kapag tumalikod na sila sa Islam. Wahum syararul khalqi wal khalika. At sila raw ang pinaka masama na mga tao at pinaka masama sa lahat ng mga nilikha. Tuba liman katalahum wa kataluhu. Ang biyaya ni Allah ay sa siyang pumatay sa kanila o kaya ay mapatay nila. Sabihin dito, mabiyaya na ikaw ay mapatay mabiyaya kahit ikaw ay mapatay ng Khawarij, kumbaga. O ikaw ay mapatay ng Khawarij, yun ay magandang kamatayan pa rin, inshallah. Katulad ng kung paano magandang pagkakapatay kung makakapatay ka ng Khawarij. Yaduuna ila kitabillah. At itong Khawarij nga, sila ay nag-aanyaya tungo sa aklat ni Allah. Walaysu minhu fi shay'. Pero wala naman silang kinalaman na kahit ano sa aklat ni Allah. Ibig sabihin, wala naman silang isinasabuhay sa aklat ni Allah. Wala lang, nag-aangkin lang sila na sila ay nagsasabuhay ng Quran. At yan ang makikita natin talagang ginagawa ng Khawarij. Actually, kung titingnan natin, kung babalikan natin yung mga nangyari about 2015 o 2014 sa Mosul, nung nagaklas doon yung mga Khawarij, alam niyo yung unang ginawa nila? Palayain yung mga preso doon sa city jail ng Mosul. Pinalaya nila. Hindi nakalaya na doon yung mga rapist, yung mga magnanakaw. Pinalaya nila yung mga yon para gagawin nilang sundalo. Hindi nagkaloko-loko na. Kung matino yung ISIS, bakit nila gagawin yun? At yan din pareho, eksaktong-eksakto ang ginawa ng maute
nung sinakop nila yung Marawi. Ang city jail ng Marawi actually nasa kabila. Wala siya sa main battle area. Kumbaga, sinakop niyo ng Maute, tapos nung nakakalaya na yung mga preso, pumunta na sila doon sa kabila. Kasi yung Marawi, yung main battle area, para siyang isla, kung tutuusin. Yung main battle area, para siyang isla. Merong 3 tulay na nakapaligid doon papasok. Kaya nahirapan yung mga sundalo, makapunta makapasok doon sa main battle area kasi lahat ng tulay bantay sarado. Yung MSU, yung kasama ka nun, di ba? Yung tinulugan natin, yung MSU, nasa kabila. Hindi siya doon sa kalagitnaan. So nandun sila. At nung naubos na yung Maute, patras sila ng patras hanggang sa mapunta na sila malapit doon sa doon sa Lanao Lake. Doon na sila naubos. Pero may mga sumuko sa kanilang buhay. Pero wala nang balita. Ito yung problema sa sa kaso ng terorismo. Kahit saang bansa, walang walang malinaw na batas. Kakasuhan ba sila o pagka nakasuhan sila, ano yung magiging hatol? At walang kumbaga walang malinaw. Hindi rin interesado yung gobyerno na magkaroon ng batas. Parang sa sa Guantanamo. Wala lang, binagdadampot lang yung mga tao doon, tapos kinulong sila doon ilang taon. Tapos bandang huli, inosente pala. Yun yung mahirap din sa Kaya hindi rin maganda yung yung masasabi nga natin, bahagi talaga ng pangangalaga ng Muslim sa kanyang relihiyon, wala talaga siyang kinalaman sa mga terorista. Kasi una, may pananagutan ka kay Allah kapag yung mga terorista na sinusuportahan mo, makapatay. At pangalawa, inilalagay mo yung sarili mo sa panganib. Alam mong mapanganib, bakit mo ilalagay sarili mo sa panganib? Alam mong hindi matatalo yung kuffar, tapos ilalagay mo pa yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Ang pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, balikan natin, hindi yung suicide. Okay? Hindi porke hindi siya nanlaban, gagawin na nating dalil yun na pwede tayong makipagbarilan sa pulis na naka M16 tapos gamit natin paltik. Yung tsambahan pa yung kada kalibit mo, tsambahan kung puputok ba. Hindi yun dalil. Ang pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu nang walang kalaban-laban, hindi yun dalil na pwede tayong susugod sa pulis o sa sundalo na walang armas o walang training. Hindi. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kaya hindi siya nanlaban bilang pagsasakatuparan ng propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi para sa hindi para sa drama o kaya yung nawalan na siya ng pag-asa. Hindi. So dito, mabiyaya ang sino mang makakapatay sa sino man sa kanila at sino mang mapapatay nila. Pero syempre, ang sino mang Muslim na papatay ng Khawarij, gagawin niya ito sa ilalim ng isang pamunuan ng mga Muslim. Hindi niya pwede rin naman ilalagay sa kamay niya ang batas. Hindi pwedeng ilalagay niya sa kamay niya ang batas. Pero depende rin Yung sinasabi ko sa inyo, yung basagin ng mukha, basagin yung panga, durugin ng kamay para hindi makagawa ng kagaguhan. Maari yung, para sa akin maari mong gawin yun kung alam mong gagawa na talaga ng kagaguhan at meron ng mapapatay o meron ng Kasi yung problema minsan sa pulis, sa totoo niyan, mabagal yung pulis kumilos. May nawawala, bata. Hindi pa nila hinahanapin o hindi nila ituturing bilang missing hanggat hindi umaabot yung 24 hours. Paano kung yung bata pala dinukot, ni-rape, pinatay, di 24 hours, patay na yun. Importante kasi na maideklara nila yun na missing kasi kapag missing na yun, ire-report na nila yun sa ibang presinto. Yun yung problema, hindi sila uma-action agad. Tapos kapag merong may mga ganyan, tatawag ka. Hindi rin sila basta-bastang kikilos. Liban na lang kung meron silang kikitain sa pagkilos na gagawin nila. Hindi rin basta-basta. Kapag may ganyan yung mga ISIS sympathizer na kilala nyo, gulpihin nyo na kasi wala tayong may kakaso rin laban sa kanila Yung mga mahilig mag-share ng post ng mga terorista. Dapat doon kumbaga tinuturuan ng leksyon na yung ginagawa nila ay hindi basta-basta bagkus ay mapanganib.
So mabuti nang magulpi natin sila bago pa sila makapagdulot ng mas malawak na kasiraan. Ngayon nga, man katalahum kana awla billahi minhum. Na sino man ang lalaban sa mga kawarij, tunay na siya, yung tao na lumaban sa mga kawarij, ay mas malapit kay Allah kaysa sa mga kawarij. Totoo naman. Kasi baka nga yung kawarij na yun, mamamatay yun, kafir pa yun pag namatay. Simahum at tahaluk, na ang kanilang magiging tanda sa araw ng paghuhukom, maharap sila kay Allah, na sila raw ay kalbo, na walang buhok ang kanilang mga ulo. So hindi na tinukoy ko yung ibig sabihin nito, pero yun ay magiging tanda nila na sila ay mga nakipagdigmaan sa mga kawarij. Na dito nga, waqad karajat hadihil firqa fi ahdis sahaba. Lumitaw ang sekta na ito sa panahon pa lang ng mga sahaba, wa kaffaratis sahaba, at itinuring nila na kafir ang mga sahaba. Kaya nga nung dinigma nila si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yun na rin yung bintang nila kay Ali, kufur. At yun na rin ang bintang nila kay Uthman sa nauna pang panahon. Bagaman hindi pa malinaw o wala pa silang mga statement na ganito katulad ng panahon ni Ali, maaring dun pa lang sa pagkakapatay nila kay Uthman, kufur na rin ang binibintang nila kay Uthman. Kasi bakit ganun karumal-dumal? Bakit ganun katindi ang pagkakapatay nila kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Liban na lang na maaring naniniwala sila o nagbibintang sila kay Uthman ng pinakakarumal-dumal din na kasalanan, pagtalikod sa Islam. Okay? Yung ang rapist, hindi naman yun kakarnihin, hindi naman yung chachap-chapin. Rapist. Tapos pinatay pa niya yung ni-rape niya, hindi naman yung chachap-chapin ng mga Muslim. Pero si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sabihan nila, pinagtataga siya ng mga pumatay sa kanya, pati yung kanyang pamilya. So napakatindi nung kanilang ginawa dahil may kalakip din na napakatinding paniniwala sila sa kanilang ginawa. Yung nga, itinuring nilang kafir ang mga sahaba, wastabahat dima al-muslimin. Ginawa nilang halal ang buhay, ang dugo ng mga Muslim, at pangunahin nilang, kumbaga, justification kung bakit sila pumapatay ng Muslim. Kasi sino man daw na hindi kakampi sa kanila na Muslim, hindi susuporta sa kanila, ay tumatalikod sa Islam. Tumatalikod sa Islam. Kaya naghahatol sila ng ridda. At ang parusa sa ridda, parusang kamatayan. At yun nga, wala namang khilafa, wala namang pamunuan ng mga Muslim, pero nilalagay nila yung batas sa sarili nilang kamay. Dahil nga, wa ahdathat fil ummati balaun kabira. At sila ay nagdulot ng napakatinding kaguluhan at kasamaan sa umma na ito. So itong mga kawarij, natalakay naman na natin nung nakaraan yung tungkol sa mga katangian nila at ilan sa mga ginawa nila sa kasaysayan. Matatalakay na lang natin sila from time to time, inshallah. Kasi sa pagdating ng dulo ng panahon, paulit-ulit silang lilitaw. Maring matatalo, magagapi yung isang grupo ng mga kawarij, pero lilitaw yung iba pang mga grupo. Kasi ang pangunahing katangian ng kawarij yung pagmamarunong. Hanggat mayroong taong mayabang, hanggat may taong bilib sa kanyang sarili, mababa ang tingin niya sa iba, lalong-lalo na sa maalam, magkakaroon ng mga tao na katulad nito, waliyadu billah. Sa tutuloy natin ito, inshallah, maganda yung sunod na talakayin, paano ililigtas ng tao, kayfal khalasu minal fitan, paano may ililigtas ng tao ang kanyang sarili mula sa fitna, inshallah. So dito na lang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.